Yung papa ko po kasi albularyo siya and then tapos na po siya nag-renounce, lagi-lagi na po niya yung ginagawa yon and then nag-ano na siya kasi kaabag din yun kasi. And then ang tanong ko po, 'di ba may dapat siya i-close na kasi may ano siya, may yung orasyon niya is merong orasyon na nakatatak sa balikat niya na anong tawag yun? Yung tato. Ano po bang dapat ipapaklose doon? Actually, yung tattoo, according to the Father Gabriel Amort, na ano yan siya yung demonic possession. It's a form of demonic possession. Only the exorcist, sabi niya, can erase or cancel the bad spirit within, no? Hindi erase na materially na kailangan talaga ng authorized exorcist na exorcise yung tattoo at saka kung makayang um, burahin yan, meron naman silang pamaraan na mabura yan na hindi maano kasi kung minsan mababasa at saka kung kaya ano lang na hindi na dapat mabasa muli once na ano siya ma exercise na, so hindi na kailangang basahin, hindi na kailangang i-mention. Pero nandyan yan nakaano Kaya hanapan ng pamaraan na talagang matakpan yan. So yun ang aking opinion. Ayan, maraming salamat, Father Bob. So, Brother Romer, sa inyong experience, Brother Romer, ano ang ginagawa sa ganito, Brother Romer? Okay, Bro John Ray, doon sa Bohol, ang dami din na albularyo. May dami ko ng pasyente na albularyo din na nagre-react. So ganito po 'yan, yung tatay mo albularyo baga? Opo, Brad. Okay. So hindi po basta-basta na 'yan na sitwasyon kasi hindi yan ma-renounce isang beses. Kasi nagdidepende talaga yung renouncement sa disposition mo. Kasi kapag naging albularyo ka, kung matagal mo na nagamit yung pagka-albularyo mo, siyempre po, kung totoo talaga na albularyo, bali yung mga unclean spirits niyan, mga spirit guides, nandun talaga sa kanila. Kasi hindi man yan basta-basta na aalis kapag hindi talaga proper dispose yung isang tao tapos hindi talaga nagsisisi yung wala talagang plano yung na magsisi tapos kailangan po talaga na una-una magkumpisal tapos yung niya yung pagka-albularyo niya kapag nakahanap naman siya ng for example kung sa inyong lugar merong mga team kung sa Bohol man punta kayo sa office tapos mayroon niyang proper announcement na ibibigay wala kasi akong kopya kasi napakaano po yon napaka haba po yun na prayer long prayer po yun na gagawin doon sa Blessed Sacrament tapos pagka na-renounce siya, nakumpisal, tapos na-renounce, pagkatapos niyan, mas maigi na undergo siya ng deliverance, tapos pagka-deliverance, mag-react man siya, tuloy-tuloy na po yon tuloy na po yung session. Depende po sa team kung kailan siya babalikin kasi meron niyang assignments na ibibigay. Tapos, yung mga orasyon niya na kasi meron niyang librito kalimitan yan, may mga librito yan. Surrender niya lahat ng paraphernalias doon sa bahay ninyo, i-surrender, tapos kung saan siya naghukay, kung saan siya naglilibing ng mga oil, kung meron man mga habak, halongkatin talaga yon hukayin, tapos i-surrender, i-break yan ng team. Tapos yung orasyon na nasa katawan niya, sakto yung sabi ni Padre Bobby na ano po yon as much as possible po i-erase kasi mariremind talaga siya. Iba kasi yung legalistic yung demonyo kasi kailangan po talaga na maano yon, matakpan yon, tiisin kasi kaya nga sabi na
tiniis mo nga na magpatato niyan, tiisin mo na mawala yan. So, ganun din ang pamamaraan. I-break ng pare, isang exorcist, tapos pagka ano niyan, mamuhay ng kabanalan. Kasi kapag ka na-memorize mo na yung mga orasyon kasi, nagpa-pop up yan palagi. So, it takes how many years pa yan na mabura doon sa isipan mo. Kasi kapag ka kahit nga ako, yung mga matagal na akong wala sa sa kumbento, pero yung mga Latin prayers nga namin, kahit na sobrang haba pa yun, memorize ko pa nga So, how much more yung yung mga Latin na rung grammar na nandun sa mga librito nila. Yan, mahirap yan ma-erase sa mind mo kapag nagpa-pop up kasi yan matuso kasi yung demonyo. Nire-remind ka talaga how much more na nasa tato na talaga. So, pagsikapan niya na na matanggal yon kasi kaabag, di ba? Kaabag yung tatay mo, yung lay minister. Oo, kaawag Oo. siya. Kaso lang, nailibing niya na daw yung mga orasyon niya, yung mga librito niya doon. Iwan ko kung saan niya nailibing, tapos nakalimutan niya na daw kung saan Isa na din daw yan. yun. Isa din yan Pero na paano yun ilibing niya. mahalungkat, Brad? Paano Pwede yun naman makuha? pagka hindi naman niya mahalungkat yung mga nilibing niya, mas maigi doon sa Blessed Sacrament. Kumpisal din niya doon sa pare. Tapos doon sa Blessed Sacrament, i-renounce niya properly yung yung mga nilibing niya kasi sa kanya pa rin yan as long as hindi niya na-break at saka na-renounce. Ma-break lang yan through deliverance prayer. So, Ano? kapag hindi naman siya nagre-react, tuloy-tuloy pa rin yung process. Kasi the more retaliation ang mangyayari, once na ngayon, nandun siya sa naging kaabag din siya, lay minister. So, meron talagang retaliation kasi bumalik ka sa simbahan magaling talaga yung demonyo. Pero, hayaan mo, kasi yung retaliation, kapag sumunod ka sa Diyos, ang retaliation, manageable lang yan. Tolerable lang yan. Huwag kang mabahala kasi once na tolerable at saka manageable, ibig sabihin, effective yung prayer mo. So kapag hindi mo makaya yung retaliation, ibig sabihin, hindi mo na properly na proper dispose, na proper renounce yung yung pagiging albularyo mo. So kailangan po talaga kasi meron na kaming gwardiya doon sa doon sa Bohol. Kinuha yun ni Padre, pasyente ko yun, naggrabe, nag-react, nag-wild yun doon sa bahay nila, uminom lang ng exorcism oil. Alam niyo, pag niya, yung reaction niya, kinabukasan, hindi yung agad-agad. Nung pag-inom niya ngayon, pag kinabukasan pa siya nag-react, grabe, nag-English, na hindi naman marunong siya mag-English. Straight, nag-wild talaga siya doon, nagpagulong-gulong talaga siya doon sa hanggang sa dinala doon sa office, ako ang nakahandle. Hanggang ngayon, nandun na siya. Okay na po siya. Pero, meron, hindi pa rin talaga totally na ma-close. Pero, healed na po talaga siya. Pero, mayroon talaga na time na magbalik-balik yung third eye nila. Minsan, yung may mga pasyente na may makita siyang usok ganyan, magtakbo yan sa akin kasi magpa-deliverance, so deliverance tapos ma-close. Kasi yung tao kasi kapag na-drain ka, na-stress ka, tapos nawalan ka na ng gana sa prayer kasi doon kasi magsisimula yan. Once na nasimulan mo na yan ng isang beses, tuloy-tuloy na yan yung stress mo, wala ka na sa disposition yan. Yan talaga ang nakikita namin doon sa mga albularyo na nag-surrender. Kaya nga po ang advice namin sa kanila, more on prayer. Doble po talaga yung prayer nila. Kasi kapag hindi talaga na fully renounce yung mga spirit guides nila, kapag pure ka na albularyo, babalik-balikan ka ng demonyo. Kasi sabi na nga ng demonyo doon sa kanya, kasi nag-chat yung demonyo, ginamit yung cellphone niya, chinat niya doon sa asawa niya. Anong sabi ng mga demonyo? Nandito lang kami sa paligid, nag-aalagid. Mag-ingat lang kayo kasi naghahanap lang kami ng
konting butas sa inyo, once may makita kaming butas na kahit ni tuldok, papasok kami sa buhay ninyo. So grabe palang demonyo, yung hatred nila. So kailangan po talaga na grabe yung grabe yung hatred ng mga demonyo once na bumalik ka sa simbahan na isa kang albularyo. Kaya nga sabi ng mga demonyo doon sa chat, ikaw na babae ka, ikaw ang dahilan, yung asawa niya, ikaw ang dahilan kung bakit bumalik ang lalaki na yan sa simbahan. Mag-ingat lang kayo. Isang tuldok lang yan na butas, papasok kami sa buhay ninyo. Nagmamasid lang kami. Nag-aaligid lang kami sa paligid. Yun ang sabi nila. Yun ang warning sa kanila eh. Kaya nga, minsan kapag yung sabi ko, madidrain ang katawan ng tao, stress na stress, wala sa disposisyon, makakapasok yan. Kasi manghihina ka eh. Ayaw mo nang magdasal eh. Uunahin mo pa yung tulog kaysa dasal. Kaya nga, delikado po yung pagiging paglay minister niya. Pero huwag kayong mabahala. Activate your faith, not your fear. Kaya ganun po. Kasi yung fear, isa din yan na doorway ng demonyo kung bakit makapasok sa buhay natin. Once may fear, may doubt ka na sa Diyos. May doubt ka na sa prayer. Kaya nga, kailangan po talaga yung proper dispose ka sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Kaya ang advice namin, magbasa ng Life of the Saints, magbasa ng spiritual books, yung kahit na kay Saint Teresa of Avila, yung yung guide niya about sa holiness, yung interior castle, kahit na doon sa mga Franciscan saints, meron yan yung yung pamamaraan paano mo mo yung spiritual journey mo doon sa Diyos, mas mapalalim mo pa. Kaya nga yung sabi ng mga Franciscans, humility is the mother of all virtues. Takot ang demonyo kay Saint Francis of Assisi. Grabe kasi yung humility niya. Kaya nga, kapag meron humble ka, yung demonyo, takot na takot yan. So back to you, Bro Junre. Maraming salamat, Brother Romer. So, Sister Jocelyn? Yes po. Pahabol ko lang po, saglit lang po. Sige po. Yung retaliation ba isa kanya lang talaga yun o sa family circle mangyayari yung retaliation? So depende po yan, sister. Kasi meron ding retaliation na buong pamilya. Kasi for example, nasa isang bahay lang kayo, buong pamilya yan. Buong pamilya. Pero huwag kayong matakot sa retaliation. Matakot kayo sa kasalanan. Yun po talaga. Pero hiwalay naman din kami na nakatira. And then siya naman din, okay naman din yung pangatawan niya. Wala naman daw siyang naramdaman at saka tapos nagbago naman daw talaga siya kahit tatanungin ko pa sa mga kapatid ko, ibang-iba na daw siya nung dati. Okay. So huwag kayong mabahala po. Ang retaliation po, normal lang po yan sa buhay natin. Once effective yung prayer natin, mayroong retaliation. Ay kung kung lang siya, kung ang retaliation lang talaga, effect lang talaga yan siya pag isang bubong lang po talaga. Yung sabi ko kanina, kapag manageable lang po, makaya nyo, tolerable lang po, nawawala ka agad, normal lang po yan. Kahit nga sa amin Kasi yung retaliation na physical, retaliation na financial, normal po yan. Yung mga demonyo yan. Pero tutulungan ka ng Diyos. Kasi kagaya din ng yung napansin ninyo kay yung naglalakad si Peter doon sa dagat, tsaka si Jesus. Alam mo nung paglakas ng hangin tapos lakas ng unos, lumakas yung alon, hindi na nakita yung center point kasi ni Peter, si Jesus. Nung nawala sa paningin niya si Jesus, lumubog siya. Yung ibig sabihin, yung fear talaga ang unang-una na ginagawa ng demonyo para lumubog tayo. Takutin. Para retaliate tayo.
Yun ang pinakauna. Tapos, kapag kayong retaliation is more on financial, yung physical, huwag po kayong mabahala. Kasi ano yan, effective yung prayer mo. Ang pinakadelikado lang yung kasalanan. For example, nilabanan mo yung demonyo, pero pagdating ng panahon, namuhay ka doon sa ordinary attack ng demonyo, yung 7 deadly capital sins. Ordinaryo lang yun ha, nakasalanan, pero nakaka-impyerno kasi ano yan ordinary siya, ibig sabihin kasi na-experience natin yan lahat. Once na doon ka lumubog sa kasalanan, mahirapan ka na talagang lumangon. Yan ang nangyayari. Yan ang nangyayari. Experience yan ng mga deliverance ministers, mga team. Hindi ko lang sasabihin kung sino-sino sa Cebu, kahit nasaan. Experience yan. Doon sila binablind doon sa kasalanan. Akala nila okay lang, pero kasalanan talaga hanggang sa pag-atake ng demonyo, pagbomba ng demonyo, hindi na sila makakabangon. Ang pinaka-greatest retaliation, alam niyo, sister, yung hindi ka na magsimba, hindi ka na mag-deliver, hindi ka na mag-prayer, aalis ka na doon sa dati yung ginagampanan mo na deliverance gabi-gabi. Isinantabi mo na lahat. Wala na. Kampante ka na sa buong buhay mo. Yung manahimik ka na parang wala ka ng ibang tinatawag dahil sa tingin mo na nanalo, ako malakas ako. Kaya ko tong labanan ng demonyo sa iyo lang pag-iisa, walang kasamang Diyos. Yan ang pinakadelikado. Meron nga sa team na ano ang pinaka-greatest retaliation nila, nawala sila sa team. Hindi na sila nagpakita. Wala na, hindi na sila nag-function, wala nang nangyari o hindi na sila hindi na sila nagdasal, yung iba hindi na nagsisimba, yung iba napunta sa nangabit na. Merong obispo doon sa Italy. Grabe 'yon. Para din si Padre Darwin kwento yan ng mga Franciscans kasi si Padre na-assign sa Italy. So merong isang obispo doon sa katedral niya, grabe yung daming pasyente. Nangangamoy na nga doon sa parokya niya kasi siya lang nag-iisa. Grabe yung solemn exorcism niya. Ang daming gumaling, dami talagang na-convert. Pero alam mo, nahulog siya sa isang pasyente, sa babae na may asawa. Nagkarelasyon sila. Pagkatapos niyan, nagsosolem pa rin siya, nagdideliverance. Alam mo, sabi ng demonyo, bakit kami aalis? May nangyari na sa inyo. So anong ginawa ng obispo? Umalis siya. Sumama siya doon sa babae. So yan ang pinaka-greatest retaliation, yung sin ang pinaka-delikado. Kaya nga, kapag meron tayong kasalanan, na akala natin, okay lang to kasi maliit lang to, okay lang to. Kasi yung nagpapatawad naman ng Diyos, yan ang delikado. Yan ang delikado. Kasi kampante na tayo. So, yun po ang pinaka-ingatan po natin, yung kasalanan. Kasi hindi tayo babanatan ng mga demonyo physically, pero parang yan. Nagkukut-kut yan doon sa pinaka-ilalim talaga. Na akala mo okay lang yung poste, pero wala na palang laman. Yun ang pinaka-delikado po, sis. Sige. Maraming salamat po.